Ang New Gate ay isang next generation na VR MMORPG, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na malayang makipagsapalaran. Ngunit bigla itong naging isang labanan ng kasawian, na pumihil sa mga manlalaro na mag-log out. Ang mga manlalarong nawala ng buhay sa laro ay hindi na rin umiral sa totoong buhay. Isang grupo ng mga skeleton ang nakikipaglaban sa ilan sa mga manlalaro sa isang open field. Maraming mga manlalaro ang pinuksa ng mga kalansay na sundalo, at nawalan sila ng buhay. Malapit nang matalo ang isang babae sa laro, nang biglang may lalaking lumapit sa kanya para iligtas siya. Nagtataka ang babae kung sino siya, ngunit wala siyang oras para sa walang kabuluhang pag-uusap habang tinatalo niya ang mga kalansay. Siya ay isang manlalaro na patuloy na lumalaban na may pag-asang matatapos ang laro. Iniwan niya ang kanyang mga nasasakupan upang subukang makamit ang gawaing ito noong nakaraan. Nangako siya sa kanila na babalik siya, ngunit hindi nagtagal pagkatapos na umalis sa kanila, nakipag-away siya sa boss monster. Sinubukan ng boss na atakihin siya, ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake. Hindi siya nagulat, at mabilis pa rin umatake ang boss sa kabila ng laki nito. Sinubukan niyang umatake ng isang malakas na pag-atake sa boss, ngunit ang boss ay umiwas, nakakuha lamang ng kaunting pinsala. Nagpa siya ang manlalaro na pakalmayan ang kanyang sarili para hindi siya mawalan ng focus, at maging desperado. Bigla niyang napansin ang pag-regenerate ng HP ng boss at naghihilom ang mga sugat nito. Nagpa siya siyang gumawa ng isang bagay tungkol doon, at sumusugod siya sa boss. Sinubukan niyang itama ang isa pang malakas na strike sa boss, ngunit hinaranggan ito ng boss. Napakalakas ng puwersa ng strike kaya nawala ng balanse ang boss. Nagpa siya siyang gamitin ang pagkakataong iyon para magkaroon ng mapangwasak na pag-atake sa boss. Inaasahan ng manlalaro na talunin ang boss, ngunit nagsisimula itong gumaling muli. Nagpa siya siyang wakasan ang boss ng isang beses at para sa lahat sa isang malaking huling pag-atake. Pinalakas niya ang kanyang espada at sumugod sa boss. Siya ay naglulunsad sa himpapawid at ginagamit ang kanyang momentum upang ibaba ang kanyang espada, na ginagawang alikabok ang boss. Ang sistema ng laro ay nag-aanunsyo ng pagkatalo ng boss, at pinagkalooban ang manlalaro ng kanyang mga bagong titulo. Inanunsyo nito na maaari na ngayong mag-log out ang mga manlalaro dahil na-clear na ang piitan. Natutuwa ang manlalaro na na-clear niya ang piitan. Nagpa siya siyang suriin kung ang ibang mga manlalaro ay nagla-log out sa laro. Binuksan niya ang online scroll, at kinumpirma niya na ang mga manlalaro ay aalis sa laro sa buong mundo. Umalis ang lahat, at tanging pangalan niya lang ang nananatili sa online scroll. Si Kiritoni, ang manlalaro, ay ang natitira, kaya nagpa siya siyang mag-log out ngunit napagtanto na hindi niya magagawa. Isang malaking gate ang biglang bumukas sa likod niya, kaya naisip niyang natalo na siya sa laro. Siya ay nasisipsip sa laro, at nagising siya sa isang madamong kapatagan. Iniisip niya kung nasa mundo ng laro siya, ngunit mukhang masyadong makatotohanan ito. Alam niya na ang teknolohiya ng VR ay hindi gaanong napabuti upang makagawa ng ganitong mundo. Nagpa siya siyang mag-pull up ng ilang game window, ngunit sa proseso, napansin niyang tumaas ng husto ang kanyang mga istatistika. Napagpasyahan niya na ito ay resulta ng pagkatalo sa huling boss. Alam niya na dapat siyang makapag-log out dahil natalo na niya ang laro, ngunit napansin niyang nawawala ang logout button sa screen ng laro. Sinusubukan niyang tingnan ang online scroll upang makita kung online ang ibang mga manlalaro, ngunit sinabi sa kanya ng laro na hindi siya nakakonekta sa network ng laro. Nagtataka siya kung paano siya nakakagalaw kung hindi siya konektado sa network ng laro. Napagtanto niya na ang mundo ng laro ay ang kanyang bagong katotohanan, at halos mabalisa siya. Nagpa siya siyang tipunin ang kanyang sarili, pagkatapos niyang mapagtanto na ang paghiga sa paligid ay hindi makakatulong sa kanya sa anumang paraan. Gumagamit siya ng item na magdadala sa kanya pabalik sa kanyang home base. Ang item ay nangunguna sa daan, at sinusundan niya siya papunta doon. Nakakita siya ng ilang bagong instruktor sa tabing daan na wala pa roon, at nagtataka siya kung kailan ginawa ang mga ito. Dumating siya sa kanyang base upang makita ang ilang mga bandido na pinipilit ang isang babaeng elf na dalhin sila sa kanyang amo. Kinaladkad nila ang babaeng elf palayo sa base dahil tumanggi itong ibunyag ang impormasyon. Ang babaeng elf ay tumawid sa isang hadlang na nag-trigger ng isang malaking halimaw, na siyang bantay na hayop ng base. Tumakas ang mga bandido habang sinusubukang salakayin ng halimaw ang dalaga.
Nagmamadali si Kiritoni na pabagsakin ang halimaw, at napagtanto niya na maaari niyang ayusin ang kapangyarihan ng kanyang mga kasanayan sa mahika, ngunit ang mga pisikal na kasanayan ay nakakaapekto sa kanya. Hindi siya makapaniwala kung gaano kay Toto ang laro ngayon. Bumalik sila sa base, at ipinakilala ng elf ang kanyang sarili bilang si Tina. Iniisip niya kung kilala ni Kiritoni ang kanyang amo, ngunit hindi alam ni Kiritoni kung sino ang kanyang tinutukoy. Sinabi ni Tina sa kanya na ang pangalan ng kanyang amo ay Shina, at inuungkat ni Kiritoni ang kanyang memorya na sinusubukang maalala ang isang tao sa pangalang iyon. Bigla niyang naalala na ang isang elf na support character niya ang may pangalang iyon, at inilarawan niya ang mga katangian nito kay Tina. Tinanong ni Kiritoni si Tina tungkol sa kinaroroonan ni Shina, ngunit tumanggi itong ibunyag sa kanya ang impormasyon dahil naghihinalo siya. Sinabi ni Tina sa kanya na maaari siyang magtago ng mensahe para sa kanyang master, at sinabi niya sa kanya na ang halaga ng pag-iiwan ng mensahe ay 1,000 alahas. Sinabi niya sa kanya na mayroon lang siyang mga pilak na kinuha niya sa kanyang kahon ng item. Ikinagulat ito ni Tina dahil ang mga matatanda at hari ng isang limitadong species lamang ang maaaring gumamit ng mga kahon ng item. Ipinaalam din niya sa kanya na ang mga pilak ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 bilyong jewels na ikinagulat ni Kiritoni dahil naaalala niyang ang mga pilak ang mas maliit na pera sa laro. Nagtataka si Tina kung sino siya, at sinabi niya sa kanya na isa lang siyang adventurer na pinili ang high human bilang kanyang species noong sinimulan niya ang laro. Sinabi ni Tina sa kanya na ang high human ay nawala, na ikinagulat ni Kiritoni. Ipinaalam niya sa kanya na ang high human ay nawala noong dapit hapon ng kasaganaan 500 taon na ang nakalilipas. Si Kiritoni ay hindi pamilyar sa kaganapan, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang pangyayari na humantong sa pagkawala ng maraming tao. Nalaman ni Kiritoni na ang pangunahing kaganapan ay maaaring mangyari kapag ang mga taong nakulong sa laro ay nawala. Napagtanto niya na ang kasalukuyang mundo ay 500 taon pagkatapos ng mga kaganapan sa laro. Ibinalik ni Tina si Kiritoni sa realidad, at binigyan niya ito ng isang pilak bilang pasasalamat sa impormasyong ibinigay niya. Tinanggihan ni Tina ang regalo dahil magiging kawalang modo ang magbigay sa isang tao ng isang bagay na napakahalaga, pagkatapos lamang na makilala sila. Nangako siyang hindi na ito hihilingin pabalik, at tinanggap ito ni Tina na masaya na makapaghawak ng pilak sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya dahil isa siyang elf, ngunit nagulat si Tina na nakita ni Kiritoni na isa siyang elf. Sinabi niya sa kanya na pinailusyonan siya ng kanyang master, dahil ang mga elf na may itim na buhok ay nakikita bilang isang isinumpang simbolo ng kasawian. Sinabi niya sa kanya na siya ay pinalaya sa kanyang nayon, dahil ang kanyang itim na buhok ay naging sanhi ng madalas na pag-atake ng mga halimaw, ngunit ang kanyang master ay sumagip sa kanya. Sinabi ni Tina sa kanya na siya ay nanirahan ng patago sa loob ng higit sa 100 taon salamat sa proteksyon ng kanyang master. Nagtataka si Kiritoni kung masisira ang sumpa, at sinabi niya sa kanya na kasalukuyang naghahanap ng lunas ang kanyang master. Sinabi ni Tina kay Kiritoni na kontento na siyang mamuhay ng palihim, ngunit iniisip ni Kiritoni kung ang kanyang buhok ay palaging itim. Sinabi niya sa kanya na ito ay dating silver hanggang sa siya ay isinumpot, na nagpaitim ng kanyang buhok. Nagpa siya si Kiritoni na mag-brainstorm, at nalaman niya na maaaring gumaling ang babae. Binuksan niya ang kanyang skill menu, ngunit hindi ito makita ng dalaga, kaya't nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsusuri, na nagpapakita sa kanya na si Tina ang may sinumpaang regalo. Ipinaalam niya sa kanya na ang sinumpaang regalo ang dahilan kung bakit palagi siyang inaatake ng mga halimaw. Sinabi sa kanya ni Tina na ang pagtukoy sa sumpa ay hindi sapat upang gamutin ito, ngunit ginagamit ni Kiritoni ang kanyang kasanayan sa paglilinis upang pagalingin siya. Pagkatapos ng kasanayan, iniisip ni Tina kung nabigo ang kasanayan sa paglilinis. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na gumana ang kasanayan, ngunit bahagi lamang ng kanyang buhok ang nagbago pabalik. Nagulat si Tina dito, at nagmamadaling tiningnan ang sarili sa salamin. Sinubukan siya ni Kiritoni na aliwin, ngunit nagulat siya ng taos-puso itong nagpasalamat sa kanya sa pag-alis ng bahagi ng sumpa. Natutuwa siyang makita ang ilang bahagi ng kanyang silver na buhok, pagkatapos maghintay ng mahigit 100 taon. Nagpasalamat siya kay Kiritoni sa pagpapanibago ng kanyang pag-asa sa isang lunas, at iminungkahi ni Kiritoni na subukan niyang lumabas sa hadlang.
Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya dahil matatalo niya ang sinumang halimaw na aatake sa kanya. Nananatiling may pag-aalinlangan si Tina, ngunit sinabi niya sa kanya na magkaroon ng pananampalataya, at nagpa siya siyang lumabas sa hadlang. Naglalakad sila sa isang kalapit na kagubatan hanggang sa makarating sila sa isang madamong talampas, at sinabi ni Kiritoni kay Tina na naalis na ang sumpa niya dahil hindi sila inatake ng mga halimaw sa daan. Napaluha si Tina sa tuwa, masaya na muling masilayan ang magandang kalangitan. Bumalik sila sa base, at pinasalamatan niya si Kiritoni sa pagtulong sa kanya. Inisip ni Tina kung ano ang gagawin ni Kiritoni habang hindi pa dumarating ang kanyang master. Nagpa siya siyang tingnan ng isang kalapit na bayan upang hanapin ang iba pa niyang support character, at alamin ang tungkol sa bagong mundo ng laro. Binigyan siya ni Tina ng isang liham ng pagtuturo upang dalhin sa kaharian na nakita niya sa kanyang pagpunta sa base. Ipinaalam niya sa kanya na ang liham ay hahayaan siyang lampasan ang linya ng inspeksyon, at tinukso siya ni Kiritoni tungkol sa pagbibigay ng mga bagay sa isang estranghero. Sinabi niya sa kanya na ito ay salamat sa pagtulong sa kanya na alisin ang kanyang sumpa. Nagpa siya si Kiritoni na umalis sa base, at ipinangako ni Tina na ipaalam sa kanya sa sandaling bumalik ang kanyang master. Pupunta si Kiritoni sa kaharian, at nagawa niyang laktawan ang linya ng inspeksyon. Hindi siya makapaniwala na ang isang sulat ng pagpapakilala ay magbibigay sa kanya ng ganoong pribilehiyo. Ang gwardya na nag-escort sa kanya ay nagbabala sa kanya na huwag mawala ang sulat dahil ito ay napakahalaga. Maaari itong magbigay sa kanya ng mabubuting pakikitungo sa hari. Dinala siya ng bantay sa Adventurers Guild, at nagpa siya si Kiritoni na mang-alap ng ilang impormasyon. Pumasok si Kiritoni sa guild, at tinanggap siya ng isang manggagawa ng guild. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer, at itinuro siya nito sa counter kung saan tinatanggap ang mga aplikasyon. Dumating siya sa counter, ngunit nagulat siya nang makita ang parehong tao. Napansin ito ng manggagawa, at tinanong niya siya kung ano ang mali. Sinabi ni Kiritoni sa kanya na kamukha niya ang taong nasa pintuan, at ipinaalam niya sa kanya na iyon ang kanyang nakatatandang kapatid na kambal na nagngangalang Celine. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Shaina, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mag-drop ng bayad sa aplikasyon at punan ang isang form. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo si Kiritoni sa guild na naghihintay sa mga manggagawa ng guild. Hindi siya makapaniwala na halos isang araw ang kailangan para makagawa ng guild card. Tumingin siya sa paligid sa iba pang mga adventurer, at napansin niya ang kanilang mga armas at armor ay mababa ang antas. Napagtanto niya na ang kanilang kagamitan ay mas mababa ang kalidad kaysa sa mga ito sa laro. Biglang lumapit si Celine kay Kiritoni, at pinasalamatan niya ito sa paghihintay sa staff ng guild. Binigyan niya siya ng merienda, at umupo siya kasama niya. Sinenyasan niya ito na kumagat, at sinubukan niya ito, ngunit hindi niya naituloy ang pagkain dahil napansin niyang nakatitig sa kanya si Celine. Sinabi niya sa kanya na may gusto siyang kumpirmahin, at iniisip ni Kiritoni kung ano ang gusto niyang malaman. Tinanong niya siya kung mayroon siyang sulat ng pagpapakilala mula sa kanyang base, at kinumpirma niya ito. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang i-verify ang pagiging tunay nito sa ibang kwarto, at pumayag siyang hayaan siyang gawin iyon sa sandaling matapos siyang kumain. Sinabi niya kay Celine na ayaw niyang makilala ang guildmaster pagkarating pa lang niya, ngunit sinabi sa kanya ni Celine na huli na ang lahat para doon. Bigla siyang tumalikod upang makita na ang kakaibang lalaki mula sa reception ay ang guildmaster. Ipinakilala ng guildmaster ang kanyang sarili bilang bardo, at dinala niya si Kiritoni sa isang pribadong silid. Hiniling niya na makita ang sulat ng pagkakakilanlan ni Kiritoni mula sa Moon Sanctum, at inilagay ito ni Kiritoni sa mesa. Naglabas si Bardo ng isa pang sulat, at inilagay niya ito malapit sa sulat ni Kiritoni, at ito ay kuminang. Na-verify niya na authentic ang sulat ni Kiritoni, pero nagulat si Kiritoni sa proseso. Nagtataka si Bardo kung sino ang nagbigay kay Kiritoni ng verification letter. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na si Tina ang nagbigay sa kanya ng sulat, at napagtanto ni Bardo na may nangyari kaya hindi na ipaliwanag ni Tina ang proseso ng pag-verify kay Kiritoni. Ipinaalam niya kay Kiritoni na ang isang sulat ng pagkakakilanlan ay ang pinaka-pinagkakatiwalaang anyo ng pagkakakilanlan, at sinusubukan ng mga tao na nakawin ito para sa mga kasuklam-suklam na layunin dahil sa kahalagahan nito. Sinabi ni Bardo kay Kiritoni na sirain ang sulat kung alam niyang hindi niya ito mapoprotektahan, ngunit tiniyak sa kanya ni Kiritoni na mapoprotektahan niya ito.
Natuwa si Bardo sa sagot ni Kiritoni, ngunit nagpa siya siyang subukan ang kanyang kakayahan. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod si Kiritoni habang nakahiga siya sa kanyang kama sa isang inn. Nagpa siya siyang itaas ang kanyang ranggo sa susunod na araw pagkatapos niyang makuha ang kanyang guild card. Iniisip niya kung kailan siya babalik sa base. Nagising siya kinabukasan na bigo na hindi siya nagising sa totoong mundo. Pumunta si Kiritoni sa guild, at tinanggap siya ni Shaina. Napansin niya ang kanyang mga bagong damit, at sinabi ni Kiritoni sa kanya na nagpa siya siyang magpalit dahil mas madaling palitan ang mga ito, ngunit pinalitan niya ang kanyang damit dahil siya ay isang adventurer na mababa ang ranggo. Ibinigay sa kanya ni Shaina ang kanyang guild card, at sinabi niya sa kanya na mayroong 9 na ranggo mula SS hanggang S hanggang A hanggang G. Ipinaalam niya sa kanya na maaari siyang mag-rank up sa pamamagitan ng paggamit ng mga puntos, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain, at sinabi niya sa kanya na maaari niyang gawin ang mga gawain na 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanyang ranggo. Ipinakita niya sa kanya ang isang trabaho na gusto niyang gawin, na kinabibilangan ng pag-aani ng Hillgrass, at sinabi niya sa kanya na bagay ito para sa kanya. Umalis si Kiritoni sa guild, ngunit pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, wala siyang makitang anumang Hillgrass. Natutuwa siyang matatalo ang mga halimaw ng mga kagamitang mababa ang ranggo, kaya nagpa siya siyang maglaan ng oras sa paghahanap ng damo. Ang kanyang sensor ay biglang nagpakita ng isang halimaw sa malapit, at pumunta siya upang mag-imbestiga. Nakita niya ang halimaw, at napagtanto niyang ito ay isang mataas na antas na nagpapalakas nito. Nagpa siya siyang atakihin ang halimaw, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay kumikiliti lamang sa halimaw. Nagulat siya na ang isang undead monster ay may hawak na magaan na sandata. Nagpa siya siyang alisin ang kanyang limitasyon, at inatake niya ang halimaw, sinisira ang core nito sa isang hit at tinapos ito. Ang espada ay lumipad sa limot, at si Kiritoni ay malungkot dahil gusto niya ang espada mula nang mabali ang kanyang espada pagkatapos ng kanyang huling pag-atake. Ang halimaw ay naghulog ng isang gemstone, at nagpa siya si Kiritoni na kunin ito. Mayroon na siyang ideya kung paano gumagana ang mga bagay sa mundo ng laro, at sigurado siyang magsasaya siya. Ang espada ay dumapo sa King's Castle, at ang mga bantay ng hari ay nagtataka kung paano ito nakarating doon. Nagtataka ang mga kabalyero kung ano ang gagawin nila sa espada, at iminumungkahi ni Lady Rina na kumuha sila ng appraiser upang matukoy ang komposisyon ng espada. Iminumungkahi din niya na hanapin nila kung sino ang naglunsad ng espada sa kastilyo, pagkatapos niyang mapagtanto na ang taong naglunsad nito ay dapat na napakalakas. Ang mga taga-nayon ay nakamasid sa pagbabalik ng mga sugatang sundalo mula sa kanilang ekspedisyon. Nagtataka si Kiritoni kung ano ang nangyari sa mga sundalo, at ipinaalam sa kanya ng isang kabalyero na sila ay inatake sa Northern Woods ng Skullface. Ipinaalam din sa kanya ng kabalyero na sa 12 sundalo, 4 lang ang nakaligtas. Napagtanto ni Kiritoni na ang mga sundalo ay biktima ng pagkasira na nakita niya sa kagubatan. Ipinaalam din sa kanya ng kabalyero na nakita ng mga saksi ang isang espada na lumipad palabas ng kagubatan at bumagsak sa kastilyo, ngunit walang nasaktan. Nagtataka ang kabalyero kung may alam si Kiritoni tungkol sa insidente, at sinabi ni Kiritoni sa sundalo na nag-aani lang siya ng damo sa hill. Sinabihan ng kabalyero si Kiritoni na ipasa ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyong makukuha sa kanya dahil siya ang naka-assign sa kaso. Tahimik na humingi ng paumanhin si Kiritoni sa kabalyero sa pagbibigay sa kanya ng karagdagang trabaho, ngunit natutuwa siya na walang nasaktan sa espada. Bumalik si Kiritoni sa Adventurers Guild, at tinanggap siya ni Celine. Ipinaalam ni Kiritoni kay Celine na siya ay dumating upang magulat, ngunit iniisip niya kung ang kaguluhan na idinulot sa bayan ay may kaugnayan sa Skullface. Ipinaalam sa kanya ni Celine na ang isang mataas na prioridad na kahilingan sa pagpuksa ay inisyo, dahil ang insidente ay nangyari malapit sa kastilyo. Nagtataka siya kung ano ang gustong iulat ni Kiritoni, at sinabi niya sa kanya na natalo niya ang Skullface monster. Iniharap niya sa kanya ang hiyas na nalaglag ng Skullface, at nagulat si Celine dito. Ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na kakaiba ang Skullface dahil may hawak itong espada, at nagawa nitong basagin ang kanyang espada. Itinulak ni Celine ang sarili sa harap ni Kiritoni, na ipinaalam sa kanya na ang gayong halimaw ay hindi madaling talunin. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na umiwas sa kanyang personal na espasyo, nagtataka kung bakit siya nagulat na nawala siya sa kanyang sarili. Biglang pumasok si Elena, sinabihan siyang huwag masyadong asarin ang kanyang kasama.
Ipinaalam niya kay Kiritoni na sinabi sa kanya ni Celine ang tungkol sa kanya, ngunit binigyan siya ni Celine ng bagong impormasyon na sinasabi sa kanya na natalo ni Kiritoni ang Skullface Monster. Kahit na nagulat si Elena, ipinaalam ni Kiritoni sa kanila na hindi niya ito mapapatunayan dahil hindi niya dala ang Skullface armor dahil hindi ito kahanga-hanga. Ipinaalam sa kanya ni Elena na hindi niya makukuha ang gamit dahil hindi pa niya naabot ang tamang ranggo. Nagtataka kung bakit hindi alam ni Kiritoni ito kahit na sinasabi niyang isa siyang adventurer. Gustong suriin ni Elena ang hiyas upang makita kung naglalaman ito ng mana ng Skullface, at ipinaalam ni Celine kay Kiritoni na hihiramin nila ang hiyas. Nagtataka si Kiritoni kung ang mga Skullface ay madalas na ipinanganak sa kagubatan, at ipinaalam sa kanya ni Elena na ang undead ay ipinapanganak kapag ang mana ay nagsasama ng matagal sa sama ng loob sa nasawi. Ipinaalam niya sa kanya na maraming tao ang nawala ng buhay sa kagubatan dahil sa mga halimaw, at napagtanto ni Kiritoni na ang mga kondisyon ay pinakamainam para sa paglikha ng undead. Ipinaalam sa kanya ni Elena na ang antas ng mana ng una ay hindi dapat sapat upang magkaroon ng Skullface, ngunit napagtanto ni Kiritoni na ito ay isang bihirang pangyayari dahil ang Skullface ay 359. Laking gulat nila na nagpasya si Celine na pabilisin ang pagtatasa ng hiyas, at hinihiling sa kanya ni Elena na pagtakpan siya sa desk. Nagulat si Kiritoni na maaari nilang tasahin ang hiyas upang matukoy ang lakas ng halimaw, ngunit ipinaalam sa kanya ni Elena na siya ay kasing lakas ng nasa isang pangkat na partido dahil nagawa niyang talunin ang halimaw ng mag-isa. Nakiusap si Kiritoni sa kanya na itago ang impormasyong iyon sa kanyang sarili para hindi siya makaakit ng atensyon sa kanyang sarili, at nangako si Elena na itago ang kanyang sikreto. Pumunta si Kiritoni sa isang restaurant, at nagulat siya nang i-welcome siya ni Shaina dahil hindi niya inaasahan na nagtatrabaho siya sa restaurant. Dinala niya siya sa isang mesa, ngunit gusto niyang makisalo siya sa mesa, at pumayag si Kiritoni dahil nakaramdam siya ng awkward na nakaupo mag-isa. Biglang pumasok si Edward sa restaurant, at napalingon ang lahat habang naglalakad siya para samahan si Kiritoni sa table niya. Napansin ni Kiritoni na dala niya ang magic spear na pinangalan ng Venom, na isang maalamat na sandata na ang mga kakayahan ay karibal sa Mythic Arms. Umupo si Edward sa mesa ni Kiritoni, at ipinakilala ni Kiritoni ang kanyang sarili kay Edward. Nagtataka si Edward kung isa ba siyang bagong adventurer, at ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na ikatlong araw pa lang niya bilang isang adventurer. Napansin ni Edward na iba ang sinasabi ng kanyang kagamitan dahil ito ay mas mahusay kaysa sa karaniwang gumagamit, at ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na hindi siya mula sa paligid ng kastilyo kaya hindi niya alam kung ano ang normal sa paligid ng mga bahaging iyon. Napagtanto na ngayon ni Edward kung bakit hindi natakot si Kiritoni sa kanyang pangalan. Nagtataka si Kiritoni kung ano ang ginawa niya para matakot ang mga tao sa kanya, at ipinaalam niya kay Kiritoni na pinangalanan siyang Edward ang vampira dahil tinutugis niya ang mga undead na nilalang. Inakala ni Kiritoni na nakuha niya ang palayaw dahil sa kanyang kutis, ngunit sinabi sa kanya ni Edward ang tunay na dahilan ay dahil ang Venom ay may kakayahang mag-drain, na kumukonsumo ng puwersa ng buhay ng biktima nito at inililipat ito sa may gamit. Nag-aalala si Edward na uubusin siya ng Venom bago niya ito mamalayan. Bumalik si Shaina dala ang kanilang mga pagkain, at kumain sila. Kinabukasan, pumunta si Kiritoni sa library dahil matagal na siyang hindi nakakapasok. Umaasa siyang may matututuhan siyang bago, habang kumukuha siya ng isang aklat ng kasaysayan mula sa stand tungkol sa kaharian. Napagtanto niya na ang kaharian ay nilikha mga 51 taon na ang nakalilipas na halos kasabay ng pagkawala ng mga tao. Nagpasya si Kiritoni na magsaliksik pa, at nalaman niyang ang mga tao sa mundong iyon ay kapareho ng mga in-game na opsyon. Nagpasya si Kiritoni na umalis sa silid-aklatan dahil nakuha niya ang lahat ng impormasyon na maaari niyang makuha mula sa mga libro. Tumawag si Bardo ng isang pulong ng Guild Council, at ipinaalam niya sa kanila na ang Skullface ay napaslang at ang hiyas na ibinalik ng bayaning adventure ay sinusuri. Nagtataka ang mga kabalyero kung bakit hindi kinuha ng Slayer ang armor ng Skullface. Nagulat sila nang ipaalam sa kanila na hindi ito gusto ng manlalaro. Ipinaalam ng isa sa mga kabalyero sa konseho na kinumpirma ng pagtatasa na ang Skullface ay talagang level 359. Natutuwa si Bardo na magkaroon ng paglilinaw, ngunit iniisip niya kung may mga katulad na halimaw sa paligid ng lugar na iyon.
Ipinaalam sa kanila ng isang kabalyero na nagpadala na siya ng mga sundalo sa lugar upang mag-imbestiga, at makukuha nito ang kanilang sagot sa susunod na araw. Alam ni Bardo na ang mga Skullface ay karaniwang aktibo sa gabi, at hinihiling niya sa mga kabalyero na maging mapagbantay tuwing sasapit ang gabi. Nagtataka ang isang kabalyero kung anong hindi pangkaraniwang sandata ang dala ng Skullface, at kung sino ang pumaslang sa Skullface. Ipinaalam sa kanya ni Bardo na maaari niyang pag-usapan ang tungkol sa sandata ng Skullface, ngunit nais ng Slayer na panatilihing lihim ang kanilang pagkakakilanlan. Nais malaman ng kabalyero kung ang hitsura ng kakaibang espada sa kastilyo ay may kaugnayan sa pagkatalo ng Skullface. Nagtataka si Bardo kung anong uri ng espada ito, at ipinaalam sa kanya ng kabalyero na ito ay isang hinalwang metal ng magic steel at mithril. Ipinaalam niya sa kanila na na-enchant din ito ng light elements, na nagpapaunawa sa kanila na ang espada ay maaaring kapantay ng royal sword ng kanilang bansa. Napagtanto ni Bardo na ang espada ay maalamat na antas, at sinabi sa kanya ng kabalyero na ang kanyang pag-usisa tungkol sa Skullface Slayer ay makatwiran. Ipinaalam din niya sa kanila na may ilang problema, at nagtataka sila kung ano ito. Si Kiritoni ay nakaupo sa isang fountain na nahihirapan na siyang mang-alap ng impormasyon. Kumakain siya ng steak habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Bigla niyang napansin ang isang beast girl na nakatingin sa kanya, at binigyan niya ito ng steak. Napagtanto niya na tipong tigre itong babae, pero hindi siya mukhang pulubi. Iniisip niya kung nawawala siya, ngunit bigla siyang nagpasalamat sa pagkain. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Melissa, at natutuwa siya na mabait na lalaki si Kiritoni. Ipinakilala ni Kiritoni ang kanyang sarili sa kanya, at ipinaalam niya sa kanya na pauwi na siya dahil gabi na. Iniisip niya kung pauwi na rin ba siya, at ipinaalam nito sa kanya na narito si Edward para sunduin siya. Nagulat si Kiritoni na makaharap muli si Edward, at iniisip niya kung anak niya si Melissa. Ipinaalam sa kanya ni Edward na si Melissa ay isa sa mga ampunan sa simbahan, ngunit napakahusay niyang lumabas, at siya ang namamahala sa paghahanap sa kanya. Nagulat si Edward na nagkakagusto siya kay Kiritoni dahil kadalasan ay nahihiya siya. Gusto ni Edward na iuwi si Melissa, ngunit tumakbo si Melissa kay Kiritoni at hiniling sa kanya na tumulong sa pagliligtas ng ilang mga fox sa Northern Woods. Inuwi ni Edward si Melissa, at umuwi si Kiritoni na iniisip ang pabor na hiniling ni Melissa sa kanya. Nagtataka siya kung bakit pinili nitong humingi ng tulong sa kanya, ngunit nagpasya siyang pumunta pa rin dahil wala siyang gagawin hanggang sa bumalik si Sheila. Bigla niyang naalala na mayroon siyang paraan para makipag-ugnayan kay Sheila at nagpas siyang subukan ito. Pumunta si Kiritoni sa Mons Sanctum kinabukasan, at ipinaalam niya kay Tina na nakalimutan niyang mag-iwan ng mensahe noong isang araw. Naghulog siya ng espada, at sinabihan niya si Tina na ipaalam kay Sheila na hanapin siya kung makilala niya ang sandata. Nakilala ni Tina ang espada bilang isang sinaunang sandata, at ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na ang espada ay pinangalan ng Blue Moon at ito ay kabilang sa mundo ni Sheila. Ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na siya lamang ang maaaring gumamit nito or mga taong itinalaga nila. Napagtanto ni Tina na ang espada ay napakalakas, ngunit ipinaalam niya kay Kiritoni na hindi niya gugustuhing hawakan ito dahil pakiramdam niya ay maaari siyang lamunin ng buo nito. Sinimulang sabihin sa kanya ni Kiritoni ang tungkol sa komposisyon ng espada, ngunit napansin niyang sumasakit ang ulo niya habang sinusubukang i-proseso ito. Pagod na si Tina dahil hindi na nagkakaroon ng kahulugan ang mga bagay sa tuwing nandyan si Kiritoni, at humingi ito ng tawad sa kanya. Gusto lang niyang malaman kung maaalala siya ni Sheila or hindi, at nagpa siya si Tina na hawakan ang mga espada para sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang ilang mga sulat, at ipinaalam sa kanya na magagamit niya ang mga ito para maabot siya sa tuwing babalik siya. Pinaliwanagan niya siya kung paano gamitin ang mail, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi direktang makapagpadala ng mensahe si Kiritoni kay Sheila. Ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na sinubukan niya noong nakaraang gabi, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagtataka si Tina kung gumagana ang mga item, at nagpa siya si Kiritoni na subukan ang item. Pumunta siya sa labas ng base, at may biglang sumulpat na lalaki sa harap ni Tina. Ipinaalam sa kanya ni Tina na nakuha niya ang mail, at kumbinsido na ngayon si Kiritoni na gumagana ang item. Nalaman ni Kiritoni na ang mail ay nakadepende sa kung nakilala niya ang tatanggap sa bagong mundo or hindi. Humingi si Tina ng ilang sulat sa kanya, at nagpa siya siyang bigyan ito dahil may sobra siya.
Ipinaalam ni Tina sa kanya na sinusubukan niyang maging isang salamangkero, kaya gusto niyang mag-aral ng mga magic item. Nagpasya si Kiritoni na iabot sa kanya ang ilang mga sulat bilang kabayaran sa pagpapahatid ng kanyang mensahe kay Sheila. Umalis si Kiritoni sa base ng Moon Sanctum, at iniisip ni Tina kung dapat niyang ipadala ang isa sa mga liham sa kanyang master. Pumunta si Kiritoni sa Northern Woods, ngunit pagdating niya, wala siyang ideya kung paano ililigtas ang mga fox. Lumipat siya sa kagubatan na sinusubukang tumungo ng mas malalim, ngunit pumasok siya sa isang hindi magagapi na hadlang, at isang boses ang biglang nagsimulang magsabi sa kanya na umalis. Nagtataka si Kiritoni kung bakit siya ginagambala sa pag-iisip pagkatapos na palakasin ang kanyang pagtutol dito. Isinasaalang-alang niya ito bilang isang senyales na may isang malakas na bagay sa unahan, kaya nagpa siya siyang magtungo ng mas malalim sa kagubatan. Nakarating siya sa isang shrine, at napagtanto niya na wala na ang panghihimasok sa pag-iisip. Napagpasyahan niya na ang shrine ang sentro ng hadlang, ngunit habang naglalakad siya sa gate, may narinig siyang nabasag sa di kalayuan. Pumasok siya sa shrine, at nakita niya ang isang fox na nakahiga sa isang magic circle. Walang nakikitang mga bitag si Kiritoni, kaya nagpasya siyang tumulong sa fox, ngunit napagtanto niya na halos sumuko na ang fox. Nagpasya siyang gamutin ito, at biglang nabawi ng fox ang kamalayan. Narinig ni Kiritoni ang isa pang hadlang na lumalabag sa malayo, at lumabas siya upang makita ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga undead na sundalo. Nagpasya siyang ibagsak silang lahat dahil ayaw niya ng mas maraming casualty pagkatapos ng insidente ng Skullface. Ang mga undead na sundalo ay sumugod kay Kiritoni, ngunit ginamit niya ang kanyang magic sword para tapusin sila. Ngunit ang sistema ng laro ay nagpapakita sa kanya ng dalawang bagong kaaway. Napagtanto niya na ang mga estatwa ng fox ay wala dati sa mga pedestal. Bigla silang lumabas sa sculpture at lumaki sa laki ng mga tower. Nagulat si Kiritoni dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon, at mas nagulat siya na ang mga golem fox ay level 674. Inaatake siya ng mga fox gamit ang kanilang mahika, at napagtanto niya na ang aura sa kanilang paligid ay gumagawa sa kanila ng kakaiba. Nagpasya si Kiritoni na harapin ang mga fox dahil ayaw niyang malayang gumala ang mga ito. Gumagamit siya ng shadows para i-immobilize ang mga ito, at ang mga fox ay lumikha ng smokescreen na nagpapasakit sa fox na sinusubukang iligtas ni Kiritoni. Nagpasya siyang tapusin ang labanan ng mabilis kapag sinimulang salakayin siya ng mga fox, at napagtanto niyang nawala na ang kanyang mga shadows. Gagamitin na ni Kiritoni ang kanyang buong kapangyarihan, ngunit idinirekta siya ng fox sa magic circle na kinaroroonan nito. Natutuwa si Kiritoni na hindi nawala ang smokescreen sa magic circle, at napansin din ito ng mga fox. Sumugod sila kay Kiritoni, ngunit gumagamit siya ng mga magic chain para hawakan ang mga ito, at tinapos niya ang mga ito gamit ang isang cataclysmic strike mula sa kanyang magic spear. Napagtanto ni Kiritoni na natapos na niya ang mga ito, at nagpasya siyang suriin ang mga katangian ng maliit na fox. Napagtanto niya na ang fox ay isang element tail, ngunit nagulat siya na ito ay napakaliit dahil ang element tails ay karaniwang napakalaki. Nagpasya si Kiritoni na kunin ang fox bilang kanyang kasama. Samantala, nakatanggap si Sheila ng magic letter mula kay Tina, at nagtataka siya kung paano nakuha ni Tina ang isang magic item. Binuksan niya ang sulat, at nagulat siya sa nilalaman nito. Babalik na si Kiritoni sa guild, at nagpasya siyang iulat ang insidente kapag nakabalik na siya dahil hindi niya inaasahan na maraming nagpakita na Skullface. Nagpasya si Kiritoni na bumuo ng partnership sa Element Tail dahil ayaw nitong malaman ng guild ang tungkol sa fox. Nagpasya siyang paamuin ang fox sa pamamagitan ng pakikipagsosyo dito, na magtatago sa antas at species nito upang palagi silang magkasama. Sumang-ayon ang fox sa partnership, at sinimula ni Kiritoni ang partnership sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salita ng kontrata. Nagpapakita ang isang simbolo sa kanilang magkabilang braso, at nagpasya si Kiritoni na pangalanan ang fox na nagpapasaya sa fox. Iniisip ni Kiritoni kung gusto ng fox na pangalanan itong Yawi, at sa reaksyon nito, masasabi ni Kiritoni na kontento na ito sa bago nitong pangalan. Biglang nakatanggap si Kiritoni ng notification mula sa game system na nagpapakitang may bago siyang mensahe. Binuksan niya ang mensaheng ipinadala ni Tina na nagpapaalam sa kanya na nakapagpadala siya ng mensahe sa kanyang master, na ikinagulat ni Kiritoni dahil hindi niya akalaing makokontak ni Tina si Sheila.
Sumagot si Kiritoni, na sinasabi sa kanya na mag-hi kay Sheila sa ngalan niya, at nagpa siya siyang magtungo sa guild kasama ang Fox. Dumating si Kiritoni sa guild upang makita ang kambal na babae sa reception desk. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang IR report sa guild, at hinihimok siya ng dalawa na magpatuloy. Iniisip niya kung sino ang dapat niyang pagsabihan, at pareho silang iginiit na maaari siyang magulat sa kanila. Sinabihan ni Celine si Shaina na umatras dahil nasa prime position siya para kunin ang ulat ni Kiritoni, dahil nakatayo ito sa harapan niya. Nagtataka si Shaina kung bakit hindi siya pinayagan ni Celine na kunin ang ulat ni Kiritoni, at napagtanto niyang kakaiba ang kinikilos ni Celine dahil hindi naman siya umarte ng ganito. Iginiit ni Celine na hindi niya makukuha ang ulat ni Kiritoni, at pumayag si Shaina at nagpas siyang manahimik habang kinukuha ni Celine ang ulat ni Kiritoni. Ibinigay ni Kiritoni kay Celine ang kanyang ulat, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa request board na natutuwa na makakakuha ng bagong quest. Nagpa siya siyang gamitin ang pagkakataong iyon para tingnan ang iba pang mga trabaho, at itinuro ng Fox ang isang quest na kapansin-pansin dito. Tumingin si Kiritoni sa quest, at nakita niya na may naghahanap ng kapalit ng kasanayan. Iniisip niya kung ang termino ay nangangahulugan na ang tao ay isang espesyal na may hawak ng kasanayan. Napagtanto niya na ang quest ay natatangi dahil ito ay walang ranggo, at na ito ay mula sa ampunan ng simbahan. Nagpa siya siyang tugunan ang request dahil papunta na siya sa orphanage para makita si Melissa dahil curious siya kung paano niya nalaman na nasa panganib ang Fox. Dumating si Kiritoni sa orphanage ng simbahan, at siya ay nabighani sa pagiging komplikado at kagandahan ng arkitektura nito. Nakuha ng isang madre ang kanyang atensyon na nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa simbahan, at humingi siya ng paumanhin dahil nakatayo lang siya at nakatitig. Ipinaalam ni Kiritoni sa kanya na may negosyo siya sa orphanage, at iniisip niya kung nakita niya ang request niya sa request board. Sinabi ni Kiritoni sa kanya na pumunta siya upang makita kung tungkol saan ang request, at iniisip din niya kung nanatili roon si Melissa. Nagtataka ang madre kung bakit siya nagtanong tungkol kay Melissa, at sinabi niya sa kanya na binigyan siya nito ng isang espesyal na kahilingan upang matulungan siya sa isang bagay. Nagpa siya siyang akayin siya sa silid ni Melissa na malugod siyang tinanggap sa pagpasok niya. Napagtanto ng madre na hindi siya masamang tao, at nagtataka si Kiritoni kung bakit nagkaroon siya ng ganoong impresyon sa kanya. Humihingi ng paumanhin ang madre dahil matagal na rin mula nang mahumaling si Melissa sa isang tao. Ipinakilala ni Kiritoni ang kanyang sarili bilang isang adventurer, at ang madre ng simbahan ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Trisha. Iniisip ni Kiritoni kung maaari niyang tanungin si Melissa tungkol sa sinabi niya kanina, at binigyan siya ni Trisha ng kanyang pag-aproba. Tinanong ni Kiritoni si Melissa kung ang kasama niyang Fox ang gusto niyang iligtas niya, at kinumpirma niya na iniligtas niya ang tamang Fox. Pinasasalamatan niya ito sa pagligtas nito, ngunit ipinaalam niya sa kanya na pinasasalamatan siya ng Fox dahil hindi niya ito iligtas nang wala ang kanyang impormasyon. Nagpa siya si Kiritoni na tanungin si Trisha tungkol sa kanyang kahilingan, at napagtanto niya na dapat itong magkaroon ng kasanayan dahil interesado siya dito. Inamin ni Kiritoni na mayroon siyang kasanayan dahil karaniwan na sa laro ang mga may hawak ng kasanayan, ngunit nalaman niyang mas bihira na sila ngayon. Ipinaalam sa kanya ni Trisha na sinusubukan niyang matuto ng isang partikular na kasanayan, at kailangan niya ng isang taong marunong ng kasanayang iyon upang ituro ito sa kanya. Nagtataka si Kiritoni kung kailangan niya ng kakayahan sa pagpapagaling na ibinigay sa kanyang propesyon, ngunit ipinaalam ni Trisha sa kanya na gusto niyang matutunan ang purifying skills dahil may ibang bagay siyang pinaglalaanan bukod sa kanyang propesyon. Nagulat si Kiritoni dito, at kahit si Trisha ay alam na marami siyang hinihiling. Ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na magiging mahirap magturo, at nabasa ito ni Trisha sa pagitan ng mga linya at nalaman niya na maaaring ituro ito ni Kiritoni. Iniisip niya kung papayag ba siyang tuparin ang kahilingan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng kasanayan, at ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na nakasalalay sa kanya ang lahat. Sa tingin ni Trisha, ang reward para sa kahilingan ang tinutukoy ni Kiritoni, ngunit ipinaalam niya sa kanya na gusto niya ng impormasyon tungkol sa kapangyarihan ni Melissa bilang kapalit ng kanyang mga serbisyo. Sinabi rin ni Kiritoni sa kanya na gusto niyang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa anumang impormasyong natatanggap ng simbahan, ngunit alam niyang hindi siya malayang magbibigay ng ganoong impormasyon. Walang pagpipilian si Kiritoni na magtanong sa kanya para magamit niya ang simbahan bilang intel source dahil kakaunti lang ang alam niya tungkol sa bagong mundo.
Sinabi ni Melissa kay Trisha na mabuting tao si Kiritoni, at nagpa siya si Trisha na tanggapin ang kanyang mga tuntunin, ngunit ipinaalam niya sa kanya na hindi sila makakakalap ng maraming impormasyon para sa kanya dahil hindi sila eksperto. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na gusto lang niyang malaman kung may pumupunta sa simbahan at nagsasabi ng anumang interes, at sinabi niya sa kanya na mas interesado pa rin siya sa kakayahan ni Melissa, at sinabi sa kanya ni Trisha na si Melissa ang nagtataglay ng titulong star composer. Dahil sa titulo na ito, nagkaroon siya ng mga hindi inaasahang vision na hindi kailanman naging mali, at napagtanto ni Kiritoni na maaari niyang hulaan ang hinaharap. Nalaman ni Kiritoni na maaaring nasa panganib si Melissa kung malalaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, at ipaalam sa kanya ni Trisha na gumawa sila ng mga hakbang upang panatilihing lihim ang kanyang kapangyarihan. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang adventurer na tumulong sa kanila na panatilihing ligtas si Melissa, at napagtanto ni Kiritoni na si Edward ang tinutukoy niya. Nagpa siya si Kiritoni na tanggapin ang kahilingan, at iniisip niya kung si Trisha ang mag-aaral ng kasanayan. Sinabi ni Trisha sa kanya na gusto niyang matutunan ito ng isa sa kanyang mga kapatid na babae, dahil ang kanilang dating pari ay may isang apo at magiging maayos ang mga bagay-bagay kung siya ang magmana ng simbahan. Habang ang mga bata ay nakikipalaro sa Fox, si Kiritoni ay nakatingin at masaya na nakikipaglaro sila sa kanyang kasamang hayop. Nagtataka si Kiritoni kung bakit hindi kasama ni Melissa ang ibang mga bata, at sinabi nito sa kanya na hinahayaan niya lang ang Fox sa kanila dahil mas malaki sila sa kanya. Biglang tumakbo ang Fox papunta kay Kiritoni, at tinawag siya ni Melissa para mapunta sa kanya ang Fox. Nalaman ni Kiritoni na ginamit ni Melissa ang kanyang kapangyarihan para dalhin ang Fox, ngunit kapag sinubukan niyang kamustahin ang mga bata, nawala sila ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Lumapit sa kanya ang isang bata na nagtataka kung siya ba ang magliligtas sa kanila, dahil gusto ng mga awtoridad na tanggalin ang bahay ampunan. Si Kiritoni ay nagtanong sa kanya para sa higit pang mga detalye, at sinabi niya sa kanya na isang bagong pari ang kailangang pumalit sa simbahan dahil sa kasalukuyan ay wala ito. Nagtataka si Kiritoni kung bakit hindi maaaring pumalit si Trisha, at ipinaalam niya sa kanya na ang kahalili ay dapat na isang taong maaaring gumamit ng isang espesyal na kasanayan. Napagtanto ni Kiritoni na kaya pala gustong matutunan ni Trisha ang purifying skill, at ipinaalam sa kanya ng bata na ang apo ng dating pari ay maaaring magkaroon ng mas mataas na pag-angkin sa simbahan kaysa sa bagong pari, kung matutunan niya ang purifying skills. Naiintindihan na ngayon ni Kiritoni kung bakit gusto ni Trisha na may ibang matuto ng kasanayan, ngunit nagtataka siya kung bakit umalis ang dating pari ng simbahan sa orphanage. Ipinaalam sa kanya ng bata na ayaw nila sa kanya dahil pera lang ang pakialam niya, at sapat na itong impormasyon para mabigyan si Kiritoni ng profile ng pari. Tiniyak ni Melissa sa mga bata na si Kiritoni ang magiging kanilang tagapagligtas, at napanatag ang loob ng bata. Tinanong ni Kiritoni ang bata kung laging tama si Melissa, at ipinaalam niya sa kanya na laging alam ni Melissa kung saan sila makakakuha ng magagandang deal at kung saan nakatago ang mga pagkain, kahit na hindi iyon ang tinatanong ni Kiritoni. Napagpasyahan niya na kailangang maging mas maingat si Melissa sa mga bagay na ibinabahagi niya sa iba. Nagtataka si Melissa kung ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan na kakaiba, ngunit tiniyak ni Kiritoni na ginagamit niya ito sa kabutihan. Binibigyan ni Kiritoni ng tapik sa ulo si Melissa, at lahat ng mga bata ay biglang gusto na rin ng tapik sa ulo. Si Trisha ay lumabas ng simbahan at nagpapasalamat kay Kiritoni sa paghihintay, ngunit nakita niya itong napapaligiran ng mga bata na ginagawa siyang unan. Sinabihan ni Trisha si Sasha na ipakilala ang sarili kay Kiritoni, ngunit ginulo ni Sasha ang kanyang pananalita, at iniisip ni Kiritoni kung ayos lang siya. Ipinaalam sa kanya ni Trisha na medyo pabaya siya sa kabila ng pagiging masipag, at ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na ituturo niya sa kanya ang kasanayan sa pag-purify. Ipinaalam ni Kiritoni sa kanya na ang kanyang tagumpay sa pag-aaral ay nakasalalay sa kanya, ngunit nagpasya siyang tanungin siya kung alam niya kung saan nagpapakita ang malaking bilang ng mga high-level na undead. Ipinaalam sa kanya ni Trisha na ang Ghost Plains ay isang sikat na lugar para sa mga high-level na undead, ngunit pumasok si Edward sa silid upang makita na si Kiritoni ang kumuha ng trabaho. Nagtataka si Edward kung ano ang hinahangad ni Kiritoni, at inamin niya na hinahangad niya ang impormasyon sa kapangyarihan ni Melissa, at ang adventurer na tumutulong na panatilihing sikreto ang kanyang kapangyarihan.
Napagtanto ni Edward na si Trisha ay nagbuhos ng maraming impormasyon, at sinabi niya sa kanya na huwag masyadong magtiwala, ngunit tiniyak niya sa kanya na mapagkakatiwalaan si Kiritoni dahil kinumpirma ito ni Melissa. Nagtataka si Edward kung may nakita ba siya, at sinabi ni Melissa sa kanya na nakita niya iyon. Walang choice si Edward kundi magtiwala kay Kiritoni dahil pinagkakatiwalaan siya ni Melissa, at tiniyak ni Kiritoni na ligtas sa kanya ang sikreto nila. Nangako si Edward na tatapusin niya si Kiritoni kung may pagsasabihan siya, ngunit sinabihan siya ni Melissa na ihinto ang pagiging masyadong makulit. Humingi ng paumanhin si Trisha para sa maikling init ng ulo ni Edward, ngunit hiniling ni Edward kay Kiritoni na sabihin sa kanila ang tungkol sa kasanayan sa pag-purify. Ipinaalam niya sa kanila na ang 200 undead na higit sa level 150 ay kailangang talunin, habang may hawak na banal na prayer orb item para makakuha ng purification. Nagpasya si Kiritoni na pahinain ang mga halimaw habang tinatapos sila ni Sasha, dahil ang pagtatapos ng mga pag-atake ay binibilang bilang isang pagpaslang. Ipinaalam sa kanila ni Kiritoni na mayroon na siyang banal na prayer orb na kung hindi man ay mahirap makuha. Nagpasya si Edward na sumama para matiyak na hindi masasaktan si Sasha, at hinikayat ni Trisha si Sasha na gawin ang kanyang makakaya. Bagamat hindi gaanong kilala ni Edward si Kiritoni, sigurado siyang hindi siya delikado dahil nagustuhan siya ni Melissa. Ngunit hindi pa rin siya sigurado na makakalaban ni Kiritoni ang daan-daang monster sa level 150 habang kasama si Sasha, kaya naghinala siya kay Kiritoni. Umalis si Kiritoni sa simbahan at nagpasya siyang kumain, at magpahinga ng maaga dahil pupunta sila sa kapatagan kinabukasan. Kinausap siya ni Edward at hiniling na isama siya dahil gusto niyang kumpirmahin kung si Kiritoni ay ang pinili. Hindi alam ni Kiritoni kung ano ang kanyang sinasabi, at ipinaliwanag ni Edward na ang mga napili ay ipinanganak na may mga kasanayan, titulo, at kaalaman na hindi nila dapat taglayin. Nagtataka si Kiritoni kung mayroon din silang mga alaala ng mga nakaraang buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Edward na mayroon lang silang impormasyon tungkol sa mga item at halimaw. Nagtataka si Kiritoni kung gumagana pa rin ang reincarnation sa laro dahil nag-reincarnate na siya noon, ngunit hindi siya ipinanganak sa bagong mundong ito bilang isang sanggol. Nagpasya si Edward na ihinto ang pagtatanong sa kanya dahil nakikita niyang nawawala siya sa pag-iisip, at binalaan niya siya na panatilihing lihim ang impormasyon tungkol sa mga napili. Hindi makapaniwala si Kiritoni na kinasusuklaman ng mga tao si Edward matapos makita kung gaano siya kaalaga, lalo na dahil pinoprotektahan niya ang orphanage. Ipinaalam ni Edward kay Kiritoni na pinipigilan lang niya ang bagong pari, dahil sumasakit ang ulo niya sa pag-iyak ng mga bata tungkol sa pari. Lihim na tumawa si Kiritoni, napagtanto na si Edward ay isang mabait na tao. Napansin siya ni Edward na tumatawa, at susugurin na niya ito, ngunit biglang nakatanggap si Kiritoni ng mensahe mula kay Tina, na nagpapaalam sa kanya na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sheila na nagsasabing babalik siya sa lalong madaling panahon. Sinabi niya sa kanya na ipaalam sa kanya kapag umalis siya sa kaharian, at na natatakot siya sa dami ng tanong ng kanyang master tungkol sa kanya. Biglang nakatanggap si Kiritoni ng isang mahalagang mensahe, at inilabas niya ang kanyang introduction letter na kinikilala ni Edward na mula sa Moon Sanctum. Inilabas niya ang kanyang introduction letter para kumpirmahin ang authenticity ng sulat ni Kiritoni, at pareho silang hindi makapaniwala na mayroon silang mga sulat mula sa Moon Sanctum. Kinabukasan ay nakarating sila sa kapatagan, at iniabot ni Kiritoni ang banal na prayer orb kay Sasha dahil siya ang may hawak nito. Nagtungo sila ng malalim sa kapatagan, ngunit biglang nagpakita ang mga undead, at hinikayat ni Kiritoni si Sasha na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Sumugod ang mga undead sa kanila, at pinigilan sila ni Kiritoni upang mapagaling sila ni Sasha, at natutuwa si Kiritoni na gumagana pa rin ang kasanayan sa parehong paraan tulad ng ginawa nito sa laro. Ang mga susunod na undead ay lumapit sa kanila, at inatake ang kanilang mga paa upang tapusin sila ni Sasha. Lumalim ang mga ito at lumapit sa hadlang, at ipinaalam sa kanya ni Edward na ang guild ay naglagay ng hadlang dahil ang mga undead na lampas sa puntong iyon ay nasa mataas na antas. Pumasok sila sa barrier, at napansin ni Kiritoni na may mga kaaway sila sa paligid nila. Sinabi niya kay Edward na harapin ang mga nasa unahan nila habang hinaharap niya ang mga nasa kaliwa nila, at naiwan ang Fox kasama si Sasha. Hinarap nila ang mga halimaw para pagalingin sila ni Sasha.
Samantala, hinaharap ni Rina ang mataas na antas ng undead sa kapatagan, at napagtanto niya na mas mahirap kung wala siyang espada na lumipad papunta sa kastilyo. Nag-aalala siya tungkol sa isa pang soldier party na nahihirapang ibagsak ang isang napakalaking undead, ngunit tinulungan sila ni Sheila na madaling ibagsak ang halimaw. Ginagamit ni Sheila ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling upang maibalik ang kalusugan ng kabalyero, at pinasalamatan siya ng kanilang kapitan para dito dahil mapipilitan silang umatras kung hindi siya tumulong. Sinabihan siya ni Sheila na huminto ng may pasasalamat dahil nagawa lang niyang ibagsak ang undead dahil nilabanan nila ito. Ang kapitan ng mga kabalyero ay natuwa sa papuri ni Sheila. Sa mga nagdaang panahon, ang undead na hindi dapat makaalis sa Ghost Plains ay nagpapakita, at ang mga kabalyero ay inutusan na harapin sila. Kahit na ang mga kabalyero ay nagkakaproblema sa undead bilang isang grupo, ang kapitan ay namangha na si Sheila ay nagawang ibagsak ang halimaw ng mag-isa. Hindi na siya nagulat na nagawa niya ito dahil minsan ay nakuha niya ang pabor ng isang high human. Nagtataka si Sheila kung iyon na ang huling hindi regular na undead na binanggit ng kapitan sa kanyang ulat, at ipinaalam sa kanya ng kapitan na tama siya. Inaasahan niya na iyon na ang wakas ng mga irregularidad, ngunit nagpa siya si Sheila na patuloy na maghanap sa lugar kung sakaling may iba pang mga kalaban. Ipinaalam niya sa kapitan na i-activate ang magic device na ibinigay niya sa kanya kung magkakaroon siya ng anumang problema, at tiniyak ng kapitan na gagawin niya iyon. Nagpaalam siya sa kanya, at tumakbo siya sa kagubatan sa kabila ng kapatagan na inaalala ang liham na ipinadala ni Kiritoni, at nakaramdam ng pananabik na makita siyang muli. Samantala, sinasalungat ni Edward ang isang hindi regular na undead, at ginagamit niya ang kanyang sibat na venom upang hampasin ito ng isang hit na ikinamangha ni Sasha. Sinabi niya sa kanya na tapusin ang halimaw upang maidagdag niya ito sa kanyang score, at siya ay sumugod upang pagalingin ang halimaw. Ngunit ang lupa sa ilalim niya ay biglang nagliliwanag. Nagulat si Sasha dito, at nag-aalala si Edward sa kanya, ngunit tiniyak ni Kiritoni sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala, dahil ang ganitong pangyayari ay nangyayari lamang kapag natugunan ang mga kondisyon para matuto ng bagong kasanayan. Napansin ni Edward na wala sa isip si Sasha, at iniisip niya kung ayos lang siya, ngunit sinabi niya sa kanya na ayos lang siya. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay mukhang wala sa isip dahil ang kanyang isip ay napuno ng mga larawan kung paano gamitin ang kasanayan sa pag-purify. Binabati siya ni Kiritoni para sa matagumpay na pag-aaral ng kasanayan, at pinuri siya ni Edward para sa pagsusumikap sa trabaho upang matutunan ang kasanayan. Nagpasalamat si Sasha sa kanilang dalawa dahil mailigtas na nila ang bahay ampunan. Nagpa siya si Kiritoni na kailangan nilang magpahinga bago sila umalis sa selyadong lugar, at bumalik sa kaharian ng Beryl. Sumasang-ayon si Edward sa kanya na walang dahilan para manatili, ngunit biglang nakarinig si Kiritoni ng kakaibang tunog mula sa malayo, at iniisip niya kung ano iyon. Nagtataka si Edward kung ano ang sinasabi niya, ngunit tumingin siya sa ibang direksyon upang makita ang pagtitipon ng magic matter. Habang si Sasha ay nabighani sa paningin ng anyo ng bagay, natarante si Edward dahil napagtanto niyang ito ang magic matter na nagbibigay buhay sa mga nasawi. Nalaman niya na ang bagay ay pinatuyo mula sa iba pang mga halimaw, hanggang sa hindi nila mapanatili ang kanilang anyo at sila ay mawala. Ang naipon na bagay ay biglang nagsama-sama upang bumuo ng isang Skullface Lord na nasa level 804, at hindi makapaniwala si Edward na maaaring mabuo ang gayong hindi kapani-paniwalang halimaw. Natakot si Sasha dahil madaling mapuksa ng halimaw ang isang buong bansa, ngunit naaaliw siya sa katotohanang magiging maayos sila dahil sa selyo sa kagubatan. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na hindi siya sigurado na mahaharangan ng selyo ang halimaw sa harap nila, at matapos ang ilang sandali, biglang tumalon ang halimaw at tinamaan ang selyo. Si Kiritoni ay hindi nagulat na ang selyo ay hindi matibay sa sarili nito laban sa halimaw, at kinumpirma ni Edward na ang selyo ay nabasag. Bumigay ang mga tuhod ni Sasha sa bigat ng pagkakatanto na nasa panganib sila. Bumalik ang halimaw sa lupa, at napagtanto ni Edward na sila na ang susunod na target dahil nakatitig ito sa kanila. Nagpa siya si Edward na kunin si Sasha upang makatakas sila mula dito, ngunit ang halimaw ay umungal sa kanila, at iniisip ni Edward na ang halimaw ay umuungal sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Kiritoni na siya ay mali. Ang mga undead na sundalo ay lumabas mula sa pagitan ng mga puno bilang pagsunod sa panawagan ng kanilang master, at si Sasha ay nataranta kung ano ang dapat nilang gawin.
Sinabihan sila ni Edward na huminahon at panatilihin silang magkasama dahil hindi makakatulong sa kanilang sitwasyon ang pagsigaw. Sinabi niya kay Kiritoni na kailangan nilang lumampas sa mga sundalo at tumakas, ngunit ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na mananatili siya doon. Nagtataka si Edward kung nawala na sa isip si Kiritoni, at sinubukan niyang kumbensihin siya na kailangan nilang tumakbo, ngunit nagpa siya si Kiritoni na tanggalin ang kanyang lemater sa sorpresa ni Edward. Ipinaalam niya kay Edward na hindi niya maaaring palayain ang halimaw dahil nasira ang selyo, at nagpa siya siyang manindagan upang pigilan sila para hindi sila gumawa ng kaguluhan sa mga kalapit na kaharian. Sinabihan niya si Edward na kunin sina Sasha at Fox at magtungo sa kaharian, ngunit mas nababahala si Edward kung sino si Kiritoni dahil sa kung gaano kalakas ang kapangyarihan niya ngayon. Sinabi niya kay Kiritoni na mayroon siyang dapat ipaliwanag kapag bumalik sila, at nangako si Kiritoni na sasabihin sa kanya ang lahat. Nagpa siya si Kiritoni na gumawa ng physical enhancement spell kay Edward para mas mabilis siyang tumakbo, at binalaan niya itong huwag madapa sa pagbabalik. Sinubukan ni Edward na ilayo ang Fox kay Kiritoni, ngunit hindi siya nito binitawan, at nagpa siya si Edward na iwan siya kay Kiritoni. Inalis ni Kiritoni ang daan para kay Edward gamit ang isang kidlat, at si Edward ay tumakbo palayo. Ipinatawag ni Kiritoni ang kanyang espada, at sinugod niya ang mga kalansay na sundalo, ngunit sinunog sila ng Fox bago siya makarating sa kanila, at pinuri ito ni Kiritoni. Ang Skullface Lord ay umungal muli na dahilan kung bakit mas maraming undead na sundalo ang sumulpat, at napagtanto ni Kiritoni na ang labanan ay walang katapusan kung hahayaan ang Skullface Lord na patuloy na umuungal ng ganoon. Hinampas ni Kiritoni ang kanyang espada sa lupa na lumilikha ng pulang kidlat na nagpabagsak ng mas maraming sundalo, ngunit napansin ni Sheila ang pag-atake mula sa malayo, at nagpa siya siyang lumipad patungo dito. Si Kiritoni ay kumbinsido na ang kanyang pag-atake ay nagpabagsak sa maraming mga sundalo, ngunit binuksan niya ang kanyang mapa upang makitang napapalibutan siya ng madaming undead na sundalo. Pakiramdam niya ay nalulungkot siya dahil mas marami siyang pagpipilian sa labanan kung nakikipaglaban siya kay Sheila, ngunit bigla niyang napansin ang isang asol na marker na papalapit sa kanya sa mapa. Napagtanto niya na may paparating na kaalyado, at nagpa siya siyang lumihis ng mabilis. Umalis siya sa labanan at dumapo sa harap ni Sheila. Nahihiyang tinanong siya ni Kiritoni kung kumusta siya, ngunit lumabas ang mga sundalo nang wala sa oras upang mapigilan ang kanilang magandang sandali. Nagpa siya ang Fox na gumawa ng hadlang sa pagitan nila at ng halimaw, at nagpapasalamat si Kiritoni para dito. Bumaling siya kay Sheila, ngunit bago pa siya makapagsalita, ibinaon niya ang sarili sa katawan nito. Ipinaalala ni Sheila sa kanya na may sasabihin siya, at sa palagay niya ay gusto niya ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay mali. Sa palagay ni Kiritoni ay gusto niya ang kanyang pasasalamat, ngunit sinabi niya sa kanya na mali rin siya. Nag-iisip ng mabuti si Kiritoni kung ano ang dapat niyang sabihin, at naaalala niyang sabihin sa kanya na nakabalik na siya. Binalikan niya ito na may mga luhang kusang umaagos sa kanyang mga pisngi, dahil hindi niya akalain na makikita pa siya nito. Biglang bumagsak ang Fox, at nawala ang harang. Nagsimulang lumapit sa kanila ang Skullface Lord, at nagpa siya si Kiritoni na kahit na marami silang dapat pag-usapan, kailangan muna nilang ibagsak ang halimaw. Iminungkahi ni Kiritoni na pareho silang maglunsad ng malaking pag-atake, kaya si Sheila ay sumama sa kanyang plano. Ang halimaw ay umuungal, sinusubukang takutin sila, ngunit sinasabi nila ang incantation para sa kanilang sanctuary spell, na nagpapalabas ng malaking magic circle sa mga halimaw na ginagawa silang lahat na alikabok. Biglang ipinatawag ni Kiritoni ang kanyang espada, at winasak niya ang kristal ng halimaw. Bago bumaba ang halimaw, sinubukan nitong kumamo kay Kiritoni at sinabihan si Kiritoni na ibigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Kiritoni na nakakapagsalita ang Skullface, at nadismaya siya na wala siyang natutunan tungkol dito. Kinuha niya ang orb mula sa halimaw, at dahil tapos na ang labanan, nagpa siya siyang makipag-usap kay Sheila. Ikinwento niya kay Sheila kung paano siya lumaban sa pinanggalingang boss, ngunit matapos siyang talunin, ilang malalaking pinto ang bumukas sa silid ng boss. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay at nagising sa isang field. Sinabi ni Kiritoni sa kanya na hindi lang siya gumala sa loob ng 500 taon, at natutuwa siya na nangyari ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag niya na nawala ang lahat ng mga piitan, at nang sabihin ng ibang mga support players na nawala ang kanilang mga master. Nalaman ni Sheila na naalis na niya ang pinanggalingan na piitan.
Nagulat sila na nanatili sila kahit nawala ang iba, kaya nagpasya silang hanapin siya. Nahati sila sa magkakahiwalay na grupo para hanapin siya dahil nagkagulo ang kontinente dahil sa mga seismic shift. Siya ay na-assign sa Moon Sanctum kung saan siya naghintay para sa kanya mula noon. Si Kiritoni ay kontento sa kanyang impormasyon dahil ang kanyang pananaliksik ay nagsiwalat ng katulad na impormasyon sa kanya. Sinabihan siya ni Kiritoni na ihinto ang pagtawag sa kanya bilang master, dahil makakatawag ito ng atensyon sa kanya kung ganoon ang tawag sa kanya ng isang alamat na katulad niya. Nagtataka si Sheila kung paano ito gugustuhin na matugunan, at sinabi ni Kiritoni sa kanya na tawagan lang siya sa kanyang pangalan. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan, at halos sumabog ang puso ni Kiritoni sa kanyang tadyang, ngunit ginagawa niya ang lahat para itago ang kanyang emosyon. Iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin ni Kiritoni, at ipinaalam niya sa kanya na plano niyang bisitahin ang isang sagradong site na nabasa niya habang nagsasaliksik sa Kingdom Library. Iniisip ni Kiritoni kung nakapunta na ba siya roon, at sinabi nitong hindi pa siya nakapasok sa loob. Nagpasya si Kiritoni na tingnan ang lugar mismo, at iniisip ni Sheila kung babalik siya sa bahay kung makakahanap siya ng paraan upang umalis. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na gagawin niya iyon, at humingi siya ng tawad para doon, ngunit sinabi niya sa kanya na inaasahan niyang iyon ang magiging sagot niya. Tinanong siya ni Kiritoni kung gaano niya naaalala ang laro, at sinabi niya sa kanya na naaalala niya ang lahat. Ikinwento ni Sheila kung paano niya naaalala ang lahat mula sa araw na magkasama sila sa mundo, at sinabi niya sa kanya na huwag mag-abala sa pagsasabi sa kanya na kalimutan ang anumang bagay. Ipinaalam niya sa kanya na mas naging aware siya ng tawagin nilang death game ang laro, at nalaman ni Kiritoni na alam nilang mawawala sila rito kung mag-log out sila. Si Kiritoni ay nagsimpatya sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na wala silang masabi noon dahil mas-index sila nito. Sinabi ni Sheila sa kanya na wala silang magagawa dahil nagsasarili sila noon, ngunit sinabi ni Kiritoni sa kanya na nagkakaroon siya ng pangalawang hula ngayon na alam niyang alam nila ang sarili nila. Alam niya na sana ay lumaban siya kahit na alam niyang alam nila ang sarili nila, at inamin ni Kiritoni na gagawin niya ito. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangako, at si Kiritoni ay naglaan ng isang solemn na sandali upang aipangako ang kanyang pangako ng buong puso. Siya ay nagpasya na sila ay nagkaroon ng sapat na maliit na pag-uusap, at iminumungkahi ni Kiritoni na magsagawa sila ng isang party kapag siya ay bumalik sa Moon Sanctum. Tinanong niya si Kiritoni tungkol sa Fox, at sinabi sa kanya ni Kiritoni na ang Fox ang kanyang partner. Ipinaalam niya sa kanya na ang Fox ay isang elemental, at nagulat siya dahil kahit alam niyang hindi ordinaryo ang Fox dahil marami itong buntot, hindi niya inaasahan na ito ay isang elemental. Nagulat si Kiritoni na napansin niya ito, at itinuro niya na may 3 buntot ang Fox. Matapos mapagtantong hindi ito napansin ni Kiritoni, biglang nagising ang Fox at binati si Kiritoni ng magandang umaga, na ikinagulat ni Kiritoni dahil hindi niya akalaing nakakapagsalita ang Fox. Ipinaalam sa kanya ng Fox na naklear ang ulo nito pagkatapos na maalis ang mana ng halimaw, at nalaman ni Kiritoni na ang Skullface Lord ang pinuno ng mga Skullface sa paligid ng templo kung saan niya natagpuan ang Fox. Sinabihan niya ang Fox na huwag magsalita sa harap ng mga tao dahil ang mga normal na Fox ay hindi nagsasalita, kaya nagpasya ang Fox na makipag-usap sa telepatiko simula ngayon. Sinabi niya sa kanya na hindi niya maipapasa ang Fox bilang isang normal na Fox dahil mayroon itong higit sa isang buntot, at hiniling ni Kiritoni sa Fox na pagsamahin ang mga buntot nito sa isa. Ginagawa ito ng Fox, at hiniling ni Kiritoni na palaging gawin iyon kapag kasama nila ang ibang tao. Si Sheila ay nabighani sa kung gaano ka-cute ang Fox, at kahit na sinusubukan niyang itago ito, napansin ito ni Kiritoni. Napagpasyahan niyang hayaan ang kanyang alagang hayop na Fox, at ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat dahil walang sino man ang matagumpay na nakakapagpaamo ng elemental noon. Naalala ni Kiritoni na pinabalik niya ang kanyang mga kasama sa kaharian, kaya nagpasya siya na kailangan na nilang umalis para subukan niyang maabyutan sila. Sinabi ni Sheila sa kanya na maaari nilang iligtas ang kanilang usapan kung ipinaalam niya sa kanya na pinauwi niya ang ilan sa kanyang mga kasama. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang pag-uusap ay hindi makapaghintay dahil inantay niya siya pagkatapos ng mahabang panahon. Si Edward ay tumatakbo pauwi kasama si Sasha, at iniisip niya kung magiging maayos si Kiritoni. Tiniyak sa kanya ni Edward na magiging maayos si Kiritoni, ngunit bigla niyang naramdaman na may mabilis na paparating sa likuran nila.
Iniisip ni Sasha na hinahabol sila ng halimaw, at nagpa siya si Edward na manindagan at lumaban, ngunit dumaong sila Sheila at Kiritoni sa harap nila. Nawalan ng malay si Sasha sa pagkabalisa, at napabuntong hininga si Edward dahil siya ay sobrang kinabahan. Sinabihan niya si Kiritoni na huwag na siyang takutin ng ganoon. Dumating si Lady Rina at ang kabalyero sa pinangyarihan ng labanan, at nagtataka sila kung ano ang nangyari doon, na lumikha ng isang crater sa lupa. Naalala niya kung paano sila napalibutan ng mga Skullface pagkatapos ng malakas na tunog, at pagkatapos ay gumaling sila habang ang mga Skullface ay naging alikabok nang biglang nagpakita ang isang liwanag. Ipinakita ng isa sa mga kabalyero ang espada ni Kiritoni kay Lady Rina, na lumikha ng crater, at sinabi niya sa kanya na ang espada ang pinagmulan. Napansin ng kabalyero ang isang falcon insignia sa hilt ng espada, at sinabi niya kay Rina na pamilyar siya sa isang panday na gumagawa ng gayong mga espada. Ipinaalam niya sa kanya na ang isang high human na kilala bilang blacksmith ay ang pinakasanay na panday sa kanyang uri, at siya lamang ang makakagawa ng gayong espada. Nagulat si Lady Rina sa balita tungkol sa blacksmith dahil hindi niya akalain na may natitira pang high human sa mundo. Ang kanyang subordinate ay nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi nila makumpirma iyon, ngunit siya ay tiyak na sila ay nakikitungo sa isang makapangyarihan na high human na ang malakas na espada ay itinapon lang niya. Naalala ni Lady Rina na ang Moon Sanctum ay pagmamayari ng blacksmith, kaya nag-iisip siya na bisitahin ang base kapag siya ay bumalik sa bahay. Nagtataka si Gardo kung ano ang gagawin niya ngayong bumalik na ang high human, at sinabi niya sa kanya na hahamunin niya siya sa isang duel. Nagkakaroon din siya ng mga pantasya tungkol sa pagiging asawa niya, ngunit binabalaan siya ni Gardo na huwag atakihin siya ng biglaan, habang sinasabing susubukan niya ang kanyang mga kakayahan. Sinabi ni Lady Rina kay Gardo na bigyan siya ng higit na kredito dahil hindi siya ganoon kawalang saysay, ngunit hindi iniisip ni Gardo na makikinig siya sa kanyang payo. Samantala, umupo si Edward para ma-handle niya ang bigat ng balitang sasabihin sa kanya ni Kiritoni. Sinabihan niya si Kiritoni na mabilis na sabihin ang kanyang sikreto dahil nawawalan na siya ng pasensya, ngunit nagtataka si Kiritoni kung bakit siya biglang naging masungit. Naabala si Edward na kahit papaano ay nakuha niya itong sundan dahil alam niyang wala itong sinusundan, habang natutuwa siyang makita si Edward pagkatapos ng mahabang panahon. Iniisip niya kung anong spell ang ginawa ni Kiritoni sa kanya para gawin itong follower niya. Ipinaliwanag ni Kiritoni na natalo niya ang Lord of the Skullfaces ngunit binyantaan ni Edward si Kiritoni na nagtataka kung bakit binibigyan niya siya ng kredito gayong siya ang nagpakawalan ng torrent ng mana. Nagtataka si Kiritoni kung paano niya ito nalaman, at sinabi sa kanya ni Edward na halata ito pagkatapos niyang maglunsad ng isang flashy spell at pagkatapos ay naabutan sila na parang wala lang. Nagtataka si Edward kung bakit si Kiritoni ay desperadong sinusubukang itago ang kanyang pagkakakilanlan, at patuloy niya itong pinagbabantaan upang siya ay magsalita. Sinabihan siya ni Kiritoni na huminahon, at binigyan siya ni Edward ng isa pang pagkakataon na sabihin ang kanyang lihim. Napagtanto ni Kiritoni na wala siyang pagpipilian, kaya sinabi niya kay Edward ang lahat, at nagulat si Edward nang malaman na si Kiritoni ay isang high human. Ipinagtapat din ni Sheila na si Kiritoni ang kanyang master, at kahit na hindi naiintindihan ni Edward ang relasyon sa pagitan nila, naiintindihan na niya ngayon kung bakit may mataas na mana level si Kiritoni. Humingi ng paumanhin si Kiritoni sa pagpigil noong una silang nagsimulang mag-away, at nagalit si Edward na hinayaan niyang ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Nagtataka si Kiritoni kung mayroong anumang mga talaan tungkol sa high human, at sinabi niya sa kanya na mayroon lamang impormasyon tungkol sa kung gaano sila kalakas at kasanay. Ipinaalam niya kay Kiritoni na mayroon pa ring mga taong gumagalang sa kanya bilang isang Diyos, at napagtanto ni Kiritoni na mayroon siyang malalaking puwang na dapat punan, ngunit tiwala siya na ang kanyang mga kasanayan sa panday ay makakatugon sa inaasahan ng mga tao. Nagulat si Edward nang malaman niyang si Kiritoni ay isang panday, at nag-aalok si Kiritoni na tulungan siyang ayusin ang venom. Hindi nagtitiwala si Edward kay Kiritoni dahil mukha siyang kaina-hinalang mangangalakal, at hindi siya natitinag kahit na nag-alok si Kiritoni na bigyan siya ng diskwento sa pag-aayos kung sakaling mawala ang kislap ng venom weapon. Biglang nagkamalay si Sasha, at nagulat siya na kahit papaano ay nakaligtas ng buhay si Kiritoni. Napansin niya si Sheila at nagtataka siya kung sino siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, ngunit nagtatagal si Sasha upang i-proseso ang impormasyon.
Bigla siyang nag-fangirl mode nang mapansin niyang nakaupo sa harapan niya ang sikat na si Sheila. Biglang naduduwal si Sasha, at nakaramdam siya ng sakit. Humingi ng paumanhin si Kiritoni dito matapos niyang malaman na ang kanyang kalagayan ay dulot ng bilis ni Edward. Sinabi ni Edward kay Kiritoni na maghiwalay sila sa gate dahil tapos na siya sa kanyang trabaho, at anumang mangyari sa simbahan ay magiging responsibilidad nila. Pinupuri niya ito sa pagiging mas sincere kaysa sa iminumungkahi ng tono nito. Nagpa siya si Kiritoni na bigyan siya ng ilang mahiwagang mga letters upang makapag-usap sila, at hiniling niya kay Edward na magpadala sa kanya ng mensahe kung ang mga bagay ay pupunta sa timog. Inamin ni Edward na kailangan niyang maging napakadesperado kung gagamitin niya ang liham, at binalaan niya si Kiritoni na dadalhin siya sa isang mapanganib na sitwasyon kung makakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya. Napag-alaman ni Kiritoni na ayaw ni Edward na makisali sa mga tagalabas, at kahit na naiintindihan niyang ang kanyang prinsipyo, sinabi niya kay Edward na malugod siyang makikisali. Alam ni Kiritoni na hindi siya makakatulog dahil alam niyang iiwan niya si Edward pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinubukan ni Edward na tanggihan ang kanyang alok, ngunit sinabi sa kanya ni Kiritoni na kunin ang sulat dahil hindi niya maaaring iwanan ang mga unang kaibigan na naging kaibigan niya at ang batang sinusubukan niyang protektahan. Sinubukan ni Edward na ipagpatuloy ang pag-uusap, ngunit nawawalan na ng pasensya si Kiritoni, at sinabi niya kay Edward na kunin ang sulat at iligtas siya sa kahihiyan. Kinuha ni Edward ang liham, nangako na hindi magpapakita ng anumang pagpipigil, at nagbahagi siya ng sandali kay Kiritoni bago maglakad pabalik sa kaharian. Si Sheila ay masaya na si Kiritoni ay hindi nagbago pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito dahil hindi niya ipinagmalaki ang kanyang lakas, ngunit palagi niyang pinoprotektahan ang mahihina. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na kailangan na nilang umalis, at masaya siyang sumunod sa kanya. Dumating sila sa Moon Sanctum, at sinalubong si Kiritoni ng matamis na amoy ng isang pagkain na niluluto. Biglang tumakbo palabas si Tina, at ibinalita niya sa kanya ang tungkol kay Kiritoni, na dumating na naghahanap sa kanya na nagsasabing kilala siya. Pinatahimik niya ito, at napansin niyang kasama niya si Kiritoni, na ikinagulat niya. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na mas mabuting mag-dinner muna sila dahil marami na silang pinagdaanan bago siya punan sa kwento. Ipinaalam ni Sheila sa kanya na maghahapunan sila ni Kiritoni, at nagtataka si Tina kung bakit. Ipinakilala ni Sheila si Kiritoni bilang may-ari ng Moon Sanctum, at laking gulat ni Tina dahil alam niyang high human ang may-ari ng Sanctum. Pinaalalahanan siya ni Kiritoni na nagpakilala siya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Tina na hindi niya ito sineseryoso. Siya ay nagpatuloy sa taos-pusong paghingi ng paumanhin dahil hindi niya napagtanto na siya ang may-ari ng Moon Sanctum. Naiintindihan ni Kiritoni na ngayon lang niya napagtanto na nakikipag-usap siya sa kanyang master, at sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Kiritoni na iwanan ang mga formalidad at nagpa siya na ipakilala ang Fox bilang kanyang Elemental. Habang sila ay nasa paksa pa rin ng pagpapakilala, ibinalita ng Fox na siya ay nagugutom, at si Tina ay nagulat na siya ay nakakapagsalita. Naghahain si Sheila ng hapunan, at namangha si Kiritoni sa mga pagkaing inihain. Ipinagtapat ni Tina na hindi pa siya nakakita ng ganitong mga pagkain, at pinupuri niya siya sa lahat ng ginagawa niya. Natutuwa si Kiritoni na kapaki-pakinabang ang mga sangkap na ibinigay nito sa kanya, ngunit na-curious si Tina sa mga sangkap na ibinigay nito sa kanya dahil may napansin itong kakaibang aura sa paligid ng pagkain. Kahit na hindi napansin ni Kiritoni ang aura na ito, ipinaalam niya sa kanya na ang mga sangkap ay karne mula sa isang thermal lion at isang orc king radish at aroma na sibuyas bilang mga gulay, at ideya at topasyon na peras bilang mga prutas. Sinabi ni Sheila sa kanya na nagdagdag siya ng ilang dagdag na sangkap na pinakamahusay na mahahanap niya. Ipinagtapat niya na wala siyang panahon para gumawa ng pinakamasarap na pagkain, kaya inaabangan ni Kiritoni ang mas magagandang pagkain sa hinaharap. Nagwawala na si Tina matapos mapagtantong gumamit lang sila ng mga high-end na materyales na napakabihirang bilang sangkap sa hapunan. Hindi nababahala si Kiritoni dito, ngunit nagtataka siya kung bakit may kakaibang aura ang mga pagkain sa kanila, kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Sheila sa kanya na ito ay ang mga labi ng mana at puwersa ng buhay ng makapangyarihang halimaw, at mga pambihirang halaman na ginamit nila bilang mga sangkap. Malungkot si Tina dahil walang nakikinig sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Sheila na huminahon at kumain bago lumamig ang pagkain.
Nagpasalamat si Kiritoni sa kanyang pagkain, ngunit nagulat siya nang gayahin siya ni Tina at magpasalamat din. Natutuwa siya na pinagtibay nila ang kanyang tradisyon. Tinapos nila ang kanilang pagkain, at ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na ang iba pang mga support player ay nabubuhay na ngayon. Nagnanais sa pag-iisip para sa kanila na maniwala na buhay pa si Kiritoni, kaya nagpa siya silang huwag mag-alala. Natutuwa si Kiritoni na hindi sila nag-aksaya ng oras sa paghihintay sa isang taong maaaring wala sa paligid, ngunit sinabi ni Sheila sa kanya na ito ay sa kanilang malayang kalooban kung gagawin nila. Biglang sinabi sa kanya ni Tina na hindi siya nag-aalala, ngunit napagtanto ni Kiritoni na lasing siya sa sobrang mana pagkatapos niyang sabihing nakikita niya ang dalawang Sheila. Nagpa siyang patulugin siya bago niya saktan ang sarili niya. Habang papunta si Kiritoni sa kanyang kwarto, masaya siyang makitang hindi nagbago ang lugar dahil nakakaramdam siya ng pahinga doon. Hinampans ni Kiritoni ang kumot, ngunit nagising siya nang may mabigat na bagay sa tabi niya. Sa tingin niya ay ang fox iyon, ngunit nakita niyang natutulog ito sa paanan ng kama. Lumingon siya sa gilid niya at nagulat siya nang makitang nakahiga si Sheila sa tabi niya. Napagtanto ni Kiritoni na siya ay nasa isang masamang sitwasyon, at sinubukan niyang gisingin siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mukha, ngunit mas hinigpitan lang niya ang paghawak sa kanya habang ibinubulong ang kanyang pangalan na may mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Masama ang pakiramdam ni Kiritoni sa mga luhang umaagos sa kanyang mukha, at kahit na hindi niya alam kung bakit ito naluluha, tahimik siyang humingi ng tawad sa anumang naging sanhi ng kanyang kalungkutan. Kinaumagahan, nagising si Kiritoni, ngunit hindi na niya ito nakikita sa tabi niya, kaya nalaman niyang gising na siya. Napansin niya ang silver na buhok sa tabi niya, kaya itinaas niya ang bed cover para makita kung sino ang nasa ilalim nito. Nagulat siya nang makita ang fox sa ilalim ng mga takip ngunit sa anyo nitong tao, at sinabihan niya itong magsuot ng kung ano. Nagpa siyang gamitin siya bilang pinagmumulan ng init. Iniregalo sa kanya ni Kiritoni ang mga damit na isinuot ng Element Tails noong aktibo pa ang laro. Sinabi ni Kiritoni sa kanya na ang tela ay lumiliit sa kanyang laki, at maaari niyang baguhin ang kulay sa alinman ang gusto niya. May ilang problema ang babaeng fox sa paglalagay ng tela, kaya tinulungan siya ni Kiritoni. Lumabas sila ng kwarto, at nagulat si Sheila nang makitang maaaring mag-transform ang fox sa kanyang anyo ng tao. Nagpa siyang gumawa ng bagong table setting para sa Fox Girl para sabay silang maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, nagpa si Kiritoni na tanungin ang Fox Girl tungkol sa araw na sinundo niya ito mula sa shrine. Tinanong siya ni Kiritoni kung bakit siya nasa shrine, at sinabi niya sa kanya na siya ay nasa shrine dahil ito ang pinakakomportableng lugar na mahahanap niya. Tinanong niya ito kung alam niya kung ano ang kinakatawan ng simbolo sa sahig, at sinabi niya sa kanya na hindi niya alam. Naisip ni Kiritoni na nabawasan ng simbolo ang mga sintomas ng spell, ngunit nadismaya siya na hindi niya malaman ang kahulugan ng simbolo. Pagkatapos ay tinanong niya ang Fox Girl kung may alam ba siya tungkol sa mga taong nawawala 500 taon na ang nakakaraan, at sinabi niya sa kanya na hindi niya alam dahil hindi madalas dumaan ang mga tao. Nagtataka si Kiritoni kung bakit siya nananatili doon, at sinabi niya sa kanya na sinusubukan niyang pigilan ang isang lindol na halos hatiin ang lupa sa dalawa. Nalaman ni Kiritoni na ang Element Tails ay maaaring makialam sa panahon ng mga natural na sakuna, dahil maaari nilang manipulahin ang lahat ng mga elemento. Sinabi sa kanya ng Fox Girl na nasaktan siya sa lahat ng kanyang pagsisikap, kaya nagpa siyang magpahinga sa shrine, ngunit tinulungan siya nito ng muntik na niyang mawalan ng buhay. Ipinaalam sa kanya ni Kiritoni na nakarating lamang siya sa oras dahil ipinaalam sa kanya ni Melissa ang tungkol sa kanya. Ang Fox Girl ay gumawa ng mental note para pasalamatan si Melissa sa pagligtas sa kanya, at inirerekomenda ni Kiritoni ang pag-iimpake ng regalo para sa ganoong epekto. Iminungkahi niya na gumawa sila ng graffle na isang uri ng tinapay na elven na ginagawa ni Tina. Ipinaalam sa kanya ni Tina na ang graffle ay isa sa kanilang mga nangungunang nabebenta ng mga produkto, pagkatapos niyang magpas siya na ibenta ito sa isang kapritsyo. Ngunit pinaalalahanan siya ni Kiritoni na ang Moon Sanctum ay hindi food outlet. Ipinaalam niya sa kanya na hindi nila maaaring palitan ang kanilang stock ng espada dahil siya lang ang makakapag-unlock ng armory, at nangako si Kiritoni na gagawa siya ng ilang mga espada mamaya para mapunan ang inventaryo ng tindahan.
Sinabi ni Sheila sa kanya na gusto niyang makilala niya si Gerald sa lalong madaling panahon, at nagulat si Kiritoni na buhay pa siya dahil ang High Beasts ay nabubuhay lamang ng 100 taon, at 500 taon na ang nakalipas mula noong huli niya itong makita. Ipinaalam niya kay Kiritoni na wala na siyang gaanong oras at nananatili lamang siya dahil naghihintay siya sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na si Gerald ay tinipon ang mga High Beasts at bumuo ng Fair Beast Alliance, at naalala ni Kiritoni na siya ang unang pinuno ng Beast. Ipinaalam niya sa kanya na ang kasalukuyang pinuno ay ang ikawalo, at na siya ay may lakas at kakayahan ng isang pinuno na nagpapahintulot kay Gerald na maghintay para sa kanya ng mapayapa. Napagtanto ni Kiritoni na kailangan niyang isantabi ang lahat at puntahan si Gerald. Nagpasya siyang maglakbay ng normal pagkatapos ayusin ang mga bagay dahil wala si Gerald sa anumang agarang panganib. Hiniling niya sa Fox Girl at kay Sheila na maging handa sa paglalakbay sa susunod na araw, at naisip ni Tina na may iwan siya sa pag-aalaga sa tindahan, ngunit ipinaalam niya sa kanya na sasama siya sa kanila. Nagtataka si Tina kung ano ang mangyayari sa tindahan, at sinabi sa kanya ni Kiritoni na isasama nila ito para hindi na siya mag-alala. Sinabihan niya ang lahat na magsimulang maghanda, ngunit napagtanto niyang wala silang gaanong gagawin dahil kulang sila sa pagkain at kaunting kagamitan. Nagpasya si Sheila na iulat ang insidente sa Skullface sa kaharian, habang nagpasya si Kiritoni na magtungo sa guild pagkatapos gumawa ng ilang espada. Nagpasya din siyang kumuha ng trabahong malapit sa nayon para makapag-rank up siya, ngunit iniisip niya kung saan sila dapat magkita dahil maghihiwalay na sila. Sinabi niya sa kanya na ipapaalam niya ito sa kanya sa pamamagitan ng isang message card, ngunit iminumungkahi ni Kiritoni na bumuo sila ng isang party para makapag-voice chat sila. Ina-activate ni Kiritoni ang opsyon, at iminumungkahi niya na gamitin ni Tina ang kanyang gininto ang pagkakataon para maging isang adventurer. Sumang-ayon si Tina sa kanya, at sinabihan siya ni Kiritoni na makipagkita sa kanya sa Forge. Dinala ni Kiritoni ang Fox Girl sa Forge, at sinabihan niya itong huwag hawakan ng anuman dahil isinumpa ang ilan sa mga espada. Natutuwa siya na ang karamihan sa mga espada ay magagamit pa rin, ngunit nagpasya siyang gumawa ng higit pang mga espada. Ginagawa niya ang unang espada, ngunit napagtanto niyang masyadong up ang espada dahil mas mataas ito kaysa sa anumang ibinebenta sa bansa. Gumagawa si Kiritoni ng ilang espada na maaaring ibenta ng shop, at pagkatapos ay pumunta si Tina sa Forge na humihingi ng paumanhin sa matagal na paghahanap ng damit. Pumunta sila sa labas ng Moon Sanctum, at natutuwa si Tina na nasa labas siya pagkatapos ng mahabang panahon.